Filipino 5, Quarter 4, Week 8, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagsulat ng script para sa radio, broadcasting at teleradyo. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang pagsulat ng script para sa radio, broadcasting at teleradyo. Para sa most essential learning competencies, nakasusulat ng script para sa radio, broadcasting at teleradyo. Ano ang radio broadcasting? Ang radio broadcasting ay isang paraan upang mapadalhan ng impormasyon ang mga tao tungkol sa mga issue o balitang panlipunan at iba pang makabuluhang pangyayari. Ang script para sa broadcasting o teleradyo ay manuskrito ng gagawin ng isang announcer o tagapagbalita sa isang programa sa radyo. Ito man ay verbal o di-verbal na kilos. Napakahalaga nito sapagkat itong nagsisilbing gabay sa mga tagaganap, direktor, taga-ayos ng musical o musical scorer, editor at mga technician. Sa makatuwid, ang script ang nagsasabi kung ano ang gagawin, ano ang sasabihin, kailan at paano sasabihin. Ang mga verbal na kilos ay may kaugnayan sa pagkilos at pagsasalita, samantalang ang di-verbal na kilos o aksyon ay nakatuon sa kilos o galaw ng katawan ng mga bahagi nito. Ilan sa mga di-verbal na galaw ay ang pagtango sa halip na sabihing sang-ayon o kaya'y pag-iling bilang di pagsang-ayon. Nariyan din ang tono ng boses, iba't ibang ekspresyon ng mukha kagaya ng pagkunot ng noo, pagkindat, pagtaas ng kilay o mga kilay, pag-thumbs up at iba pang kilos ng katawan. Kilalanin natin ang mga taong bumubuo sa isang radio production. Anchor. Siya ang may buo at pinakamagandang boses. Gumagawa ng tatak kung paano niya ipapakilala ang kanyang sarili. Nagbabasa ng balita. News presenters o NP, maaring ito ay 2 hanggang 3. May matured na boses. May tagapagbalita sa sports at showbiz. Technical. May angking husay sa paghahanap ng angkop na musika o tunog na ilalapat sa bawat balita at mga sound effects para sa infomercial. Mabilis at attentive sa pagpindot sa kagamitan. Infomercialist. May kakayahang baguhin o pag-iba-ibahin ang boses ayon sa karakter niya. At ang panghuli ay ang scriptwriter. Kinakailangang mabilis mag-type sa computer. Sa broadcasting, ang nilalaman ng komunikasyon na gagamitin sa media, tulad ng radyo, ay ilalagay muna sa script. Bilang script, ito ay gagamit muna ng print medium. Mula sa formang ito, ang script ay gagawing pasalita at gagamitan ng mga tunog. Dahil dito, ang script ay isang transition lamang sa pakikipagkomunikasyon sa pamamagitan ng radyo. Maririnig lamang ng mga tagapakinig sa pamamagitan ng radyo kung ano ang nakasulat sa script. Ilan sa kahalagahan ng script para sa radio, broadcasting o teleradyo ay: una, tiyakin ang kawastuhan ng impormasyong ibabahagi. Pangalawa, tiyakin ang tuloy-tuloy na daloy ng programa at walang antala.
Pangatlo, magamit ng higit ang airtime o pagsasahimpapawid ng programa. Narito naman ang mga hakbang sa pagsulat ng script. Una, kumuha ng malinaw na instruksyon o tagubilin at alamin kung sino ang mga tagapakinig. Pangalawa, magsaliksik tungkol sa paksa. Pangatlo, ihanda ang balangkas o content outline. Pang-apat, isulat ang unang burador o draft. Panglima, basahin ito ng malakas, orasan din ito. Pang-anim, i-visualize ang script. Pang-pito, reviewin ang script. At pang-walo, rebisahin ang estilo at iwasto ang script. May sinusunod na format ang script na panradyo. Halimbawa, ang papel na kadalasang ginagamit ay maaring A4 size. Font style ay Arial. Ang font size ay 12 at ang line spacing ay double. Ang script ay binubuo ng heading, news program tulad ng Radyo Malaya, airing time tulad ng 5-minute news broadcast, petsa kung kailan ginawang script tulad ng May 24, 2021, station ID tulad ng DWRB 8.30 at pahina ng script tulad ng page 1 to 7. Makikita sa script ay ang una ay ang body na nakasulat sa malalaking titik. Technical directions. News o mga balita. Infomercial. Optional parts tulad ng banter, flash report, at iba pa. Magagamit sa paggawa ng script ang iyong natutuhan sa pagsulat ng balita at iba pang bahagi ng pahayagan. Narito ang halimbawa. Bilang scriptwriter o tagasulat ng script, mahalagang alam mo ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga detalye na nakasulat sa isang script mula sa heading hanggang sa closing billboard. Ito ay upang makabuo ng isang komprehensibong script para sa radio broadcasting at maging maayos ang daloy ng pagbabalita. Para sa halimbawa ng script para sa radio broadcasting at teleradyo, maaring buksan ang link na ito. At para sa halimbawa ng isang buong radio production sa radio broadcasting, maaring panoorin ang link na ito. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Bilang isang scriptwriter o tagasulat ng script, isaayos at isulat sa isang bond paper o sagutang papel ang script na nasa ibaba. Lagyan ng sariling heading, news program, airing time, petsa kung kailan ginawang script, station ID, at pahina ng script. Maaring i-type at i-print ang iyong sagot kung mayroong computer at printer sa bahay. Hango mula sa script ng balitang TMY, Tagaytay City Science, NHS, ISHS. At narito ang halimbawang kasagutan. Balitang Bayan na, 7 o'clock hanggang 7:30 ng umaga. FSM Radio Broadcasting, May 6, 2024, page 1 of 4. Straight News 1. Page 2 of 4. Straight News 2. Page 3 of 4. Showbiz News. At page 4 of 4. Sports News. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, sa gawaing ito,
maaring hingi ng tulong ng magulang o nakatatandang kasama sa bahay upang makabuo ng isang pangkat para sa radio production. Pumili sa ibaba ng isang lungsod na gagawa ng pagsulat ng script para sa radio broadcasting o teleradyo. Una, Tagaytay City. Pangalawa, Davao City. Pangatlo, Bacolod City. Pang-apat, Vigan City. Pang-lima, Baguio City. Ang mga syudad na ito ay napabilang din sa nominasyon ng 7 Wonder Cities. Paano nyo ipakikilala sa ibang tao ang inyong napiling lungsod? Pagtulungang isulat sa isang papel ang script na babasahin. Ang script ay kailangang nasa anyo ng mga pangungusap na nagtataglay ng mahalagang impormasyon mula sa napiling syudad tulad ng kasaysayan, kultura, pagkain, sining at iba pa. Magtalaga ng isang tagapagbalita. Itanghal ito na parang nagbabalita sa radyo. Gawing gabay ang rubric. At narito ang rubric sa pagsulat ng script para sa radio broadcasting. Nakasusulat ng isang maayos na script ayon sa format. Gumamit ng iba't ibang sanggunian, panayam, ukol sa paksa. At malinaw at mahusay na naitanghal ang script na parang nagbabalita sa radyo. Para naman sa paglalapat, ngayong natutuhan mo ang pagsulat ng script para sa radio broadcasting at teleradyo, puna ng patlang ng wastong salita upang mabuo ang pahayag. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Sagutan na natin mga bata. Ang script para sa broadcasting o teleradyo ay manuskrito ng gagawin ng isang announcer o tagapagbalita sa isang programa sa radyo, ito man ay verbal o di-verbal na kilos. Sa pagsulat ng script, mahalagang magsaliksik tungkol sa paksa, ihanda ang balangkas o content outline, isulat ang unang burador o draft. At para naman sa pagsasanay bilang 3, muli, maaring hingin ang tulong ng magulang o nakatatandang kasama sa bahay sa gawaing ito upang makabuo ng isang pangkat para sa radio broadcasting. Magtulong-tulong ang bawat miyembro sa pagsulat ng script na panradyo tungkol sa ginagawang paghahanda ng pamilya o pamayanan upang malabanan ang pagkalat ng sakit na COVID-19 o paghahanda sa isang kalamidad. Maaring mag-interview o magsaliksik upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Isulat sa papel ang script. Pagkatapos, itanghal ito sa paraang nagbabalita sa radyo. Gawing gabay ang rubric na ginamit sa gawain sa pagkatuto bilang 2. At narito ang rubric sa pagsulat ng script para sa radio broadcasting. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam! Thanks for watching!